Metal Storm. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, at i-ring ang bell para maging updated sa aming mga videos. Ang Metal Storm Limited ay isang kumpanya sa pagsasaliksik at pagpapaunlad na nakabase sa Brisbane, Australia, na nanaglulubhasa sa pinasimulan ng elektronikong teknolohiya ng superposed load weapons at nagmamay-ari ng mga karapatang pagmamay-ari sa teknolohiyang electronic ballistics na naimbento ni J. Mike O'Dwyer. Ang pangalan ng Metal Storm ay nilapad sa parehong kumpanya at teknolohiya. Ang kumpanya ay nilagay sa voluntaryong pangangasiwa noong 2012. Ginamit ng Metal Storm ang konsepto ng superposed load. Maraming projectiles na nagkarga ng ilong hanggang buntot sa isang baril ng baril na may propellant na nakaimpake sa pagitan ng mga ito. Ang raman ng kandila, isang tradisyonal disenyo ng paputok, ay gumagamit ng parehong pangunahing konsepto. Gayunpaman, ang propellant ay patuloy na nasusunog sa bariles ng kandila ng Romano na nag-aapoy sa singil sa likod ng kasunod na projectile. Ang proseso ay paulit-ulit sa pamamagitan ng bawat singil sa torn, na tinitiyak na ang lahat ng projectile sa bariles ay sunod-sunod na discharge mula sa nag-iisang ignition. Ang iba't ibang paraan ng hiwalay ng pagpapaputok sa bawat propellant package sa likod ng mga nakasalansan na projectiles ay iminungkahi ng pangbibigay daan sa kakayaang shoot-on-demand na mas angkop sa mga baril. Ang konsepto ng superposed load ay unang inilapad sa mga baril noong 1558 ng Italiano na inventor na si Giambattista della Porta. Ang experimental chambers gun na nilikha noong 1790 sa Pennsylvania ay isa 7 bariles na tripod mountain volley gun na nagpaputok ng mga superposed load sa katulad na paraan sa Metal Storm gun. Ngunit, yung superposed na maliliit na armas o nakamount na baril ay hindi nakakita ng anumang tunay na paggamit ng militar dahil sa kanilang gastos at hindi praktikal. Napansin ni J. Mike O'Dwyer, isang Australian na inventor, na ang mga pamamarang ito ay hindi nag-aalis ng problema nang hindi sinasadyang pag-aapoy ng propellant na dulot ng mas mataas na presyon ng mga mainit na gas na tumagas sa mga titirang projectiles sa bariles at naninigas sa kanilang mga singil. Ang orihinal na mga patent ng Metal Storm ni J. Mike O'Dwyer ay nagpakita ng isang paraan kung saan ang mga projectiles na inilagay sa serye sa haba ng isang bariles ay maaring magpaputok ng sunod-sunod at pili ng walang panganib na nag-uugnay sa hindi sinasadyang pag-aapoy ng propellant. Sa orihinal na mga patentang Metal Storm, ang propellant na nasa likod mismo ng projectile na pinakamalapit sa muzzle ng baril ay sinindihan ng isang electronically fired primer. Ang projectile ay pinaandar at sa parehong oras, ang isang reaktibong pwersa ay kumilos sa natitirang stock projectiles. Sa bariles, itinulak sila pabalik. Sa pamamagitan ng insenyo, ang mga natitirang projectiles ay maridistort sa ilalim ng load na ito, na lumalawak ng radially laban sa pader ng bariles ng baril. Lumikha ito ng selyo na pumipigil sa mga maiinit na propellant gas mula sa paglagas lampas sa kanila at napaaga ang pag-aapoy sa natitirang mga singil ng propellant sa bariles. Dahil ang bawat isa sa mga propellant na singil na ito ay pinipili na nag-aapoy, ang pwersa ay nag-unlock sa projectile sa harap at itinulak ito pababa sa baril ng baril. At pinalakas ang radial expansion sa pagitan ng mga projectile na natitira sa bariles at ang pader ng bariles. Itinapon ng mga sumunod na disenyo ang konseptong distorting shell sailing against the barrel sa pabor sa paglalagay ng propellant sa mga palda na bumubuo sa likurang bahagi ng bawat projectile. Ang mga skirted projectiles na ito ay naiiba sa mga conventional shell at cartridge unit dahil ang mga skirt ay bahagi ng projectile at dahil ang mga skirt ay open-ended. Ang reward seal sa palda ay binigay ng ilong ng sumusunod na projectile sa bariles. Tulad ng nagsakaraang disenyo, ang pagpaputok ng projectile ay nagre-resulta sa isang reward
empol sa mga natitirang projectiles na nakasalansan sa bariles. Nagre-resulta ito sa mga palda na natitirang mga shell sa barrel na nakompress laban sa mga sumusunod na shell head na epektibong lumilikha ng cell na pumipigil sa mga maiinit na gas sa barrel na nagtitrigger ng hindi sinasadyang propellant ignition sa kahabaan ng barrel. Ipinakilala din ng Metal Storm ang inductive electronic ignition ng propellant na epektibo mula sa labas ng bariles. Ang isang minigun na may sinturon ng hiwalay na mga silid ng pagpapaputok ay umiiral din. Ang multi-shot accessory under barrel launcher ay isang electronically fired 12-gauge shotgun para gamitin bilang accessory na sandata sa isang hanay ng mga armas gaya ng M4 or M16 rifle o bilang stand-alone na 5-shot weapon na nagbibigay ng isang hanay ng nakakamatay backshot at slug at hindi nakamamatay, mapurong na epekto, nasira sa pento at nababasag na mga bala na paunang na-load sa 5 round ng stock projectiles na mga tubo ng bala. Iniulat ng Metal Storm ang unang pagpaputok sa balikat ng MAUL sa panahon ng mga pagsubok noong April 24, 2009 sa mga pasilidad ng pagsubok nito sa Chantilly, Virginia. Gumawa ang Metal Storm ng 36-barrel stock projectile volley gun na ipinagmamalaki ang pinakamataas na rate ng sunog sa mundo. Ang prototype array ay nagpakita ng bilis ng pagpaputok na mahigit 1,000,000 round kada minuto para sa 180 round burst na 0.01 segundo at ang pagpaputok sa loob ng 0.16 seconds mula hanggang sa 1,600 bariles. Ang baril ay nag-claim ng maximum na rate ng apoy na 1.62 milyong RPM at lumikha ng isang siksik na pader sa pagitan ng mga follow-up na projectiles ng 24,000 projectiles. Ang 3GL ay isang semi-automatic grenade launcher na nagpapaputok ng mga individual na na-load ng mga granada na may hanggang 3 round na maaring maikarga at semi-automatikong magpaputok. Maaari ito ikabit sa mga armas sa pamamagitan ng RIS, rails o sa isang stand-alone na folding stock. Noong 1983, ibininta ni Mike Oldware ang kanyang negosyong pangkalakal upang makapagtrabaho sa Metal Storm. Noong June 1997, ang unang 36-barrel na prototype ay inihayag. Noong 2000, nilapitan ng mga ahente ng Chino si Michael Oldware at inalok siya ng $100 million upang pumunta sa China upang bumuo ng teknolohiya. Tumanggi si Oldware at ipinaalam sa gobyerno ng Australia ang paraan. Gayunpaman, ang konsepto sa likod ng sistema ng armas ay nakabuo ng ilang entere sa China, kung kaya't isinagawa ang pananaliksik upang siyatin ang gamit na naturang sandata para magamit sa mga sasakyang pandagat at nakabaluti ng sasakyan at sa huling kaso, kahit na para sa layunin ng pagharang sa pagpasok ng anti-tank guided missiles. Noong June 2003, ang Metal Storm ay pumasok sa isang kasunduan na magbigay ng teknolohiya sa Thunderstorm Firefighting Pty Ltd upang tumulong na bumuo ng isang sibilyan na aplikasyon ng teknolohiya nito upang tumulong sa mga aktibidad sa paglaban sa sunog sa bush. Noong June 27, 2003, tumanggap ng pondo ang Metal Storm mula sa militar ng Amerika. Noong 2005, umalis sa Oldware sa kumpanya na may $500,000 na payout at isang intensyon na ibenta ang kalahati ng kanyang stake na nagkakahalaga noon ng $43 million. Ngunit wala siyang mahanap na mamimili. Noong November 19, 2007, inihayag ng US Navy ay bibili ng Metal Storm grenade na barrels. Noong August 2010, nilagdaan ng Metal Storm ang isang kontrata na may halagang $3,365,000 kasama ang Minister ng Correctional Services ng Papua New Guinea na si Tony Aimo upang mag-supply ng 500 MAUL at 10,000 hindi gaanong nakamamatay na bariles para gamitin ng mga opisyal ng serbisyo sa pagwawasto. Hinili ng Metal Storm na
masuspende ang kanilang mga share mula sa pangangalakal noong July 20, 2012. Noong July